payment methods for your business. Tapusin mo tong video na to para malaman mo lahat ng payment methods na pwede mong gamitin sa iyong negosyo. By the way, I am Roger Silvido at isa akong negosyante. Pero bago ang lahat, kwento muna. Dati sa negosyo ko na online business, nagka-problema ako dahil meron akong mga customer na taga Manila gusto nila ng cash on delivery. Kaso, nasa Cebu ako naka-base. So, nahihirapan ako na mag-cater sa kanila. Mabuti na lang merong inilabas ang LBC na tinatawag na cash on pickup. Kaya nagamit ko sa mga customers ko nationwide. Nang dahil sa cash on pickup, napadali at nabawasan ang risk sa akin bilang negosyante kontra sa mga scammers at bogus buyers kasi di makukuha ni customer ang item kundi pa nila ito nabayaran sa LBC. Ito na ang mga payment methods na pwede mong gamitin sa iyong mga negosyo. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay cash on delivery or COD. Ito ay very common dito sa Pilipinas at isa din sa madalas na ginagamit namin sa aming mga negosyo. Ang COD ay isang popular na paraan ng pagbabayad kung saan ang mga customer ay magbabayad lamang kapag natanggap na nila ang kanilang mga produkto. Ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga customer natin dahil maaari nilang ma-check muna ang mga produkto bago sila magbabayad. Very common din ito kahit sa mga sikat na marketplace like Shopee, Lazada, TikTok Shop at iba pa. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay cash on pickup. Ito ay ang paraan ng payment method wherein magbabayad muna si customer sa iyo or sa partner pickup point bago nila makukuha ang item. Very useful to para sa ating mga negosyante kasi may iwasan natin ang mga bogus buyer at scammers. Plus, confident din si customer na magtransact sa atin kasi matatanggap talaga nila ang unit. Ito ay madalas na ginagamit sa LBC padala outlets. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay bank transfer on delivery. Ito ay ang paraan kung saan i-deliver mo muna ang item sa customer mo at saka sila magbabayad sa iyo sa pamamagitan ng bank transfer after nila ma-check at matanggap ang item or produkto. In that way, safe po ang mga customers natin na makikipag-transact sa negosyo natin kasi nakikita nila at natitesting nila ang mga in-order nila bago sila magbayad. Recommended ko po sa process na ito na dapat sariling company rider mo or ikaw mismo ang magde-deliver kasi minsan sa mga third-party na riders like Maxim or Lalamove ay nandun din ang mga scammers. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay check on delivery. Ito ay ang paraan kung saan i-deliver mo muna ang item sa mga customers mo at saka sila magbabayad sa iyo sa pamamagitan ng cheque. Sa ganitong paraan, safe po ang mga customers natin na makikipag-transact sa negosyo natin kasi makikita nila at tinitesting nila ang in-order nila bago sila magbayad. Mostly po talaga ay mga private companies and government institutions ang gumagamit nito at saka mga individual na cheque ang ginagamit nila sa pagbabayad. Recommended ko po sa process na ito na dapat sariling company rider or driver mo or ikaw mismo ang magde-deliver dito para maiwasan ang mga scammers if third party ang gagawa. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay bank transfer. Sa pamamagitan ng bank transfer, ang mga customer ay magbibigay ng kabayaran sa pamamagitan ng kanilang bank account. Ito ay isang secure at convenient na paraan ng pagbabayad para sa marami. Pwede ito i-pick up nila sa store mo at doon na din sila magbayad. Or bank transfer sila muna saka mo i-deliver sa kanila. Depende po sa napag-usapan ninyo. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay check payments. Ang pagbabayad gamit ang cheque ay isang traditional way of payment method wherein most of our customers, especially sa corporate and government clients, ito ang kadalasan na ginagamit. Merong dalawang uri ang check payments na pwede mong gamitin sa iyong negosyo. On-date check payments. Ito yung paraan ng check payment method wherein pwede mong ma-encash or ma-deposit ang binayad sa iyo ng clients mo. Ito yung paraan ng check payment method wherein pwede mong ma-encash or ma-deposit ang binayad sa iyo ng kliyente mo depende sa date na nakalagay sa cheque. Example, ang date ay today, so pwede mo yan ma-encash today. Or if tomorrow pa yan magre-reflect. Post-dated check payment method. Kadalasan ito ang ginagamit sa terms payments kung saan nakuha mo na ang item ngayon pero pwede nila ma-encash ang cheque after 1 week, 2 weeks, or 1 month depende sa inyong napag-usapan na terms. Kung anong date sa cheque, yun ang date na pwede mong makukuha ang bayad. Ito ay magandang gamitin para sa iyong cash flow. Dahil dito, pwede mo pang paikutin ang iyong kapital ng ilang beses bago mo yan ibayad sa supplier mo. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay installment.
Ang installment payment ay isa sa mga payment method na hinahanap ng ating mga customers dahil hindi pa sapat ang kanilang ipon upang bayaran nila ng buo ang halaga ng ating produkto. Pwede ito sa credit card installment, home credit, or in-house financing. Credit card installment. Very common to sa mga malls na nakikita pero mostly of the banks will ask you for a revolving money para dito. Pwede kang magtanong sa inyong bank, example BDO, BPI, Metrobank, Union Bank. Tanungin mo ang iyong account manager at sabihin mong gusto mong mag-offer ng installment. Gamit ito at bibigyan kanila ng requirements para dito. In-house financing. Ito ay ang paraan kung saan company mo mismo ang magpapautang at kayo rin mismo ang maniningil. I don't recommend this type of installment kasi logi ka nito sa cash flow at saka masakit sa ulo kapag may mga customers na di nagbabayad. Home credit installment. Ito ay ang paraan kung saan mangungutang si customer sa iyo ng item at pwede nila itong bayaran ng 3 months, 6 months, 12 months, or even 18 months installment. Tapos, si home credit na ang nagbabayad sa iyo ng buo at sila na rin ang maniningil sa customers mo. Ito ay magandang opportunity para sa negosyo mo kasi patalo ka sa cash flow dito at risk-free tayo dito. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay Buy Now, Pay Later. Ang Buy Now, Pay Later na serbisyo tulad ng PayMongo, Bilis at Atomi ay isa sa mga very common na payment method na ginagamit ng lahat ngayon. Isa sa advantage nito ay pwede mong i-transact ang mga customers mo online. Di na kailangan pumunta ng mga customers mo sa shop mo mismo. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay digital o mobile wallets. Ang digital o mobile wallets tulad ng Pioneer, PayPal, GCash, Coins.ph, ShopeePay, PayMaya at GrabPay ay nagbibigay ng mabilis at madaling paraan ng pagbabayad sa mga online na transaction. It is very common nowadays kasi halos lahat ng Pilipino ay meron na nito, especially GCash dito sa local at PayPal for clients abroad. Isa sa payment methods na pwede mong gamitin ay QRPH. Ang QRPH o QR Philippines ay isang uri ng QR code na ginagamit sa Pilipinas para sa mga transaksyon tulad ng pagbabayad at paglilipat ng pera. Ito ay ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP para gawing mas madali at ligtas ang mga transaksyon gamit ang mobile phone. Sa halip na i-type ang mahabang numero ng account number, maaari mo na lamang itong scan ang QR code para makapagpadala o tumanggap ng pera. Ito ay nagbibigay ng karagdagang seguridad at kaginawaan sa mga gumagamit nito. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay providing terms. Ang pagbibigay ng 15 to 30 days terms para sa iyong mga kliyente upang bayaran ang kanilang mga order ay kilala bilang providing terms. Ito ay isang uri ng credit arrangement kung saan ang mga kliyente ay binibigyan ng isang tiyak na panahon. Usually po, 15 to 30 days terms yan para mabayaran ang kanilang mga utang. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga terms, nagbibigay ka ng flexibility sa iyong mga kliyente to manage their cash flow well habang nagpapatuloy silang umorder sa iyo. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay layaway payment plans. Sa layaway payment plans, ito yung payment method wherein need mo na ma-full payment ni customer in a staggered way bago niya makukuha ang item. Basically, parang nagsisave lang si customer nito tapos tayo ang humahawak. Ang disadvantage lang nito is need mong i-hold ang item para sa customers mo for a long period of time. Isa sa payment method na pwede mong gamitin ay debit at credit card payment. Sa paraang ito, ang customer ay maaaring magbayad ng straight payment o installment payments depende sa kanilang bangko. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng in-store or swipe o sa online na proseso. Ang mga karaniwang ginagamit na card brands ay ang mga sumusunod: Visa, Mastercard, American Express, Maestro. Ang mga ito ay may kanya-kanyang mga katangian at benepisyo na nagbibigay ng iba't ibang mga options sa mga customer. Depende sa kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pagpili ng tamang card brand ay mahalaga para sa isang maayos at epektibong transaksyon. Paano pumili ng tamang paraan ng pagbabayad para sa iyong negosyo? Kapag pumipili ka ng payment method na inaalok sa iyong mga customer, maraming bagay na dapat isalang-alang. Hindi lahat ng mga paraan ng payment method ay gagana para sa lahat ng nagtitinda at kanilang mga customer. Kaya mahalaga ang magsagawa ng masusing pananaliksik sa pangangailangan ng iyong mga customers at kung paano mapapabuti ang kanilang karanasan sa pagbabayad. Narito ang mga bagay na dapat isalang-alang para sa pagpili ng pinakamahusay na paraan ng pagbabayad para sa iyong negosyo. Number 1, location.
Ang lokasyon ng iyong negosyo at ang iyong target audience ay dapat mo i-consider in choosing payment method. Business model. Dapat mo ring i-consider ang business model at ang mga espesyal na pangangailangan ng iyong mga customers. Purchase method. Tingnan kung ang karamihan ng iyong mga transaksyon ay ginagawa online, sa tindahan o kahit parehong paraan. Security and compliance. Ang seguridad at compliance sa mga regulasyon ay dapat na pangunahing konsiderasyon sa pagpili ng payment method. Scalability and integration. Ang layunin ng anumang negosyo ay mag-expand at dapat isama ang iyong mga paraan ng pagbabayad sa mga plano para nito. Ito ay sinasabi ko sa inyo ngayon kasi naniniwala ako na ang isang negosyo na may maraming option para sa ating mga customers ay magbibigay daan para dumami ang ating mga customers at para sa benepisyo ng ating negosyo. Dahil ang kalaban natin dito ay ang mga pagkakataon na di natin maserve ang ating mga customers dahil ang hinahanap nila na payment method ay di pa available sa ating tindahan. Alam kong marami ka natutunan sa bidyong ito. You can join our Facebook group, Boss ITpreneur Club. Ilalagay ko po ang link sa baba. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang payment options, mas mapapadali mo ang karanasan ng iyong mga customers at magkakaroon ka ng mataas na posibilidad na magtagumpay sa iyong negosyo. Siguraduhin pag-aralan ang bawat paraan at piliin ang mga ito base sa iyong pangangailangan at layunin ng negosyo. Huwag kang tumigil na maghanap ng mga paraan para mapalago palalo ang iyong negosyo. Yun lang po muna mga boss. Please like, comment, and share. And please remember to always work smarter, not just harder. Takits mga boss!